Hello mga kabambu, welcome back to my channel Hamnidas Bamboo. Itong video ko ngayon ay ang ipapakita ko itong tanim ng kapatid ko, no? Na kawayang tinik. Itinanim ito noong panahon ng pandemic 2021. So mga 3 years na ito. Ipapakita ko rin sa inyo itong isa rin yung tanim na iron bamboo. So bali comparison po ito, no? Nung dalawang tanim sa isang area lang po. Ginagawa ko ito para ipakita sa inyo na hindi po pwedeng kahit saan lang po tayo magtatanim ng iron bamboo, no? Alam kong marami talagang nagkakagustong magtanim ngayon ng iron bamboo. Ang dami pong bumibili sa akin. Ang dami nag-i-inquire online. At saka ito yung isa sa sikat na sikat ngayon, no? Dito sa atin. Tulad ng giant bamboo or asper. Ito rin yung isa sa pinaka mabili talaga. So pinapamagat ko dito sa video ay where not to plant iron bamboo. Bali sabay po ito silang itinanim. So 3 years na rin ito. Tingnan nyo yung kaibahan nila, no? Itong iron bamboo ang liliit pa. Yan. Meron pa ito dun sa unahan. Kukunti nga lang yung mga puno. At saka itong kawayang tinik, malaki na. Yan. Meron pa ding isa doon sa kabila. Yun, makikita nyo. Yan, kawayang tinik din yan. So itong kawayang tinik ay mas malaki na talaga, no? Mas maganda yung tubo niya compare natin doon sa iron bamboo doon sa kabila. Ayan, oh. Tsaka yung isa naman dito na kawayang tinik, itong dalawang puno ng dalawang clump ng kawayang tinik halos magkaparehas lang, no? Mga 2 to 3 inches yung diameter nila. Ayan. Samantalang yung iron bamboo ay ang liliit pa talaga. So ano bang klaseng lupa meron dito? Ito'y clay, no? At saka yung supply ng tubig po nito ay kukunti lang talaga. Kahit nasa ibaba ito ng bundok, hindi masyadong marami ang tubig dito. Basa lang ito ngayon kasi umulan kahapon. Ayan. So ano bang matutunan natin dito? Pareho naman itong hindi naman talaga naalagaan ng maayos, no? Hindi nga na itong nalinis palagi. At saka walang kahit anong fertilizer na inilagay dito. At hindi rin kailanman ito sila nadiligan, no? So talagang tumubo lang ito, no? Nang sa kanila lang. At sa kung anong meron, no? Kung ulan o hindi. Dumaan ito ng matagal na init, El Nino, hindi ito nadiligan. Kahit na yung iron bamboo din, hindi rin yan nadiligan. Ayan. So ibig sabihin, kapag magtanim tayo sa ganitong uri ng lupa, ganitong area, mas safer, no, kapag tinik ang itatanim natin. Kasi kapag ganitong
area, ganitong lupa, itatanim natin na iron bamboo, yan talagang mafo-frustrate tayo. In 3 years ganito pa rin kalaki. Ha? Talagang kawawa yung itsura nila. Ha? Ayan, meron pang ang isa doon sa unahan, ang liit talaga. Ayan, tingnan natin, lapitan natin. Yan o, mayroong mas malaking bagong shoot, no, na tumubo. Ito isa. Pero ang liit pa rin talaga. So 3 years yan. Samantalang yung isa naman, yung kawayan tinik ay malaki na. So siguro isang dahilan is ang kawayang tinik ay sanay na sa klima natin. At itong iron bamboo ay isang introduced na species. Marami naman akong tanim na iron bamboo, no? Merong iba nga na in 2 years time umabot na ng 3 inches ang diameter. At saka meron din akong kawayan tinik na itinanim na in 2 years time din abot na ng 3 inches ang diameter ng puno nila. So kapag magtatanim tayo ng iron bamboo, malagang i-consider rin natin yung lupa, no? At saka yung sabi nila, yung precipitation, yung moisture, no, ng lupa doon sa area, yung supply po ng tubig, no, sa area. Hindi lang po kahit saan, kasi sikat ito ngayon, gusto ko magtanim kaya tanim na lang, no. Consider po natin kung saan natin sila itatanim para hindi tayo ma-frustrate katulad nito. So kapag hindi kayo sigurado sa area nyo, maganda rin siguro kung ganito yung gagawin nyo. Try nyo muna. Kapag malaki yung area nyo, try nyo muna ang magtanim, no? For example, iron bamboo yung itatanim nyo, try nyo muna magtanim ng isa kung okay ba yung tubo nya. Kapag kawayang tinik naman yung pag-uusapan natin, parang para sa akin, no, mag-recommend ako niyan, no, kahit sa tingin ko, kahit sa ganitong lupa, okay. Ha? So kapag gusto nating magkaroon ng malalaking poles na mabilis, hindi masasayang yung effort natin, mas okay yung kawayang tinik. Of course, consider natin kung ano yung purpose ng pagtatanim nyo. Ang advantage kasi ng kawayang tinik ay matibay rin naman siya. Kaya lang, meron din iba na mas gusto itong iron bamboo kasi mas matuwid, no? Maganda tingnan, yung poles niya magandang tingnan. At saka for engineered bamboo daw, maganda nga naman talaga itong iron bamboo. Kaya nga lang, yan ang sinasabi ko, hindi lang tayo magtanim kahit saan. So importante po i-consider niyo yan. So ito yung binibigay ko sa inyong sample, no? Sa mga bibili ng iron bamboo propagules, no, mga planting materials, gusto nyong magtanim, i-consider niyo po ito. Mahalaga sa ngayon, no, kapag ako ang mag-recommend, no, yung area na tatamnan natin ng iron bamboo, yung malapit sa ilog o yung malapit sa sapa, no, kasi maraming tubig. Mayroon tayong ibang area na okay yung supply ng tubig. Yan. Samantalang itong kawayang tinik, parang hindi ako matatakot magtanim nito, no, sa kahit saang area. Na meron akong isang kawayang tinik na maliit pa rin, kahit mga 4 years na maliit pa rin, kasi masyadong shaded yung area. Hindi maganda ito kapag shaded yung area. Gusto rin itong yung lugar na ganito na
mainitan din talaga siya. So ayan. So ito yung comparison ng kawayan tinik at saka ng iron bamboo. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking video. So maraming salamat po sa panonood ng aking videos.